We recognize Senator Marcoleta. Salamat, Mr. Chair. Tagal na yun, energy tax. I will continue from where Senator Amy ended her questioning. Attorney San Juan, yung tax is the third largest component of cost, sabi mo kanina. Totoo naman yun eh. Kaya nga meron po akong panukalang batas na tanggalin na po natin yung 12% VAT sa electricity. Kokontra ka ba, attorney? Ako po personal, hindi po. Okay, salamat po. Kasi alam nyo, nakausap ko si Secretary Frederick Go. Miski siya, payag siya. On the basis that, sabi niya, alam mo, yung taxes from energy, sabi niya ganun. O ikukumpara natin yung regional, sabi niya ganun. Yung regional tax, that is contributing to the GDP. ASEAN is only 16%, sabi niya. So, ang Philippines, sabi niya 18%. So, nandun lang tayo. So, yung 12% VAT na yan, para sa akin, ay doable and realistic. So, meron po akong kailangan lang ma-fast track yung pagpapalis ng 12% VAT sa kuryente. Para sa ganun, ay unti-unti nababawasan natin ang elektrisidad na talaga namang ngayon ay lalong dumoble pa. Sabi nga ng marami, kanina po ginawa kong ehemplo yung manager ng isang bangko, dumoble po ang kanyang binabayaran sa kuryente. Manager na po ng bangko yun. So kung titingnan nyo po siguro yung mas nasa mababang echelon ng ating population, nakikita ko po kung paano sila talagang kipit na kipit. Kasi po, tingnan nyo, Atty. San Juan, local franchise tax, tumaas yan, universal charge, yung system loss. Pati nga po yung system loss, merong tax. Dito lang nangyari sa bansa natin. Pati ba yung bagay na wala, natatax? Isipin po ninyo, lifeline rates, senior citizens discounts, at yung ancillary services. Kaya po tumaas ang singil ng Meralco ay dahil sa contributory factors na ito. Sabi ko nga sa Meralco one time, pati ba naman yung local franchise tax, kayo naman yun eh. Wala namang kinalamanan yung mamimili ng kuryente. Sana yun lang, local franchise tax, kayo naman ang nag-apply nito. At tama lang naman kayo-kayo lang. Dapat tanggalin nyo to. Yung system loss po, alam po ninyo, Attorney San Juan, Meralco representative, meron pong isang napakagandang desisyon ng Korte Suprema dyan eh. Nung magkaroon ng kaso between Meralco at saka yung dating ERC, ERB pa nun eh. Alam po ninyo kung ano yung sabi ng jurisprudence? Hindi mo kailanman maipapasa ang costs, yung gastos sa isang mamimili, sa consumer, kung ito naman ay hindi kanya nakapagbibigay sa kanya ng anumang benefit. Wala naman talagang benefit ang system loss sa kanya. Bakit mo ipapasa yun? Isa yun sa isang pinakamagandang jurisprudence po na naitala sa kasaysayan ng Supreme Court. Pero hindi po natutupad yun eh. Mula doon sana pag-aralan natin. At mula sa batas po, sinasabi, kinakailangang manaig po yung salita ng batas. Isa po sa mga layunin ng IPIRA ay yung pong pagkakaroon ng affordable rates of electric power. Sa akin palagay po, yung affordable ay mura, abot kaya, kayang-kaya. Pero kailanman hindi pa po nangyari yun. So hanggat hindi natin naibaba, at ngayon nga po lalong tumataas, Mr. Chair, there is a continuing violation of the law. Affordable rates po. Sumisigaw na po sa hirap ang mamamayan ngayon. Attorney San Juan, pag-usapan natin ang ancillary rates. Isa po sa malaking bahagi ng gastusin na binabayaran po, napupunta po dun sa listahan, dun sa monthly billing po ng isang consumer. Bakit hindi nyo po i-propose na ang gobyerno
ay mag-maintain na po ng isang power plant na ang tanging layunin niya ay siya na po yung mag-provide ng ancillary rates para hindi makadagdag po. Hindi naman po siguro magiging ka- baka hindi naman po siguro kokontra ang ating mga generation companies kasi ang pinag-uusapan lang ancillary, hindi po nakikipag-compete ang government. Gusto lamang po niyang makatulong sa kanyang mamamayan, siya na po ang aako doon sa ancillary rates. Hindi po ba tamang solusyon ito, Attorney ERC? Opo, pwede yan na option. And dun sa EPIRA review, pwede nga pong balikan yung polisiya na inadapt before na yung gobyerno ay aalis na doon sa generation Doon and lamang sa punto transmission na yon, industry. nakikita ko kasi na baka aangal sila dahil nga akala mo nakikipag-compete ang gobyerno. Pero hindi po. Kaya sinasabi ko lang, only on the basis of providing the ancillary services. So hindi po competition yon sa panig ng private sector. Tama po. Tama po. At kasi ngayon, ang struktura ng ating power industry na bago na din Kaya kaysa nga po, noong yun lang bagong... po, yun lang po gusto ko. So hindi ka naman ko kontra doon, di ba? Opo, maaari nga pong mapag-aralan niya ng Kongreso para maribisa yung polisiya na nasa EPIRA. Kasama na rin doon yung polisiya ng pag-allow ng lifeline as an exception to the removal of cross-subsidy principle. Yung system loss naman, meron din po akong panukalang batas dyan. Kasi po yung dalawa pong bahagi yung system loss, isang non-technical at saka yung technical. Sa technical, pwede na natin silang pagbigyan. Talagang kasama po kasi sa sa negosyo. Although sa akin po, ipapalagay ko yung ipapalagay kong business risk yun eh. Pero pwede ko nang pagbigyan eh. Pero yung non-technical, yun maliwanag po na dapat ay hindi ipinapasa sa consumers eh. So, doon sa aking panukalang batas, kaugnay po yun doon sa sinabi ng Korte Suprema. Huwag mong ipapasa sa consumer ang mga gastusin na hindi ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Maliwanag na maliwanag. Yung non-technical po eh. Katulad po halimbawa, nasira yung metro. Non-technical po yun. Nagkaroon ng inefficiency sa panig ng staff, ng accountant nila, iba yung yun po yung non-technical eh. Yung field parades, ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente. Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. It is an angle that should also be investigated. Wala kang kontra doon, Atty. San Juan. Opo, meron lang ako sanang nais Sasagot ka linawin. muna. Kukontra ka ba o hindi? Hindi po ako kontra. O But yan, yung gusto ko yung walang kontra eh. of course, I just want to clarify na kasi yung Hindi, system wala mo laws... ko, ika-clarify yun. Hindi ka na nga Hindi. kumukontra, kina-clarify mo pa. Okay na yun Opo, ha? Okay hindi po. na. Okay na po. Okay. Ito pa yung isang area, Atty. San Juan. Ang laking bagay sana ito eh. Panagutan po natin yung ARCOA. Malaki po ang ibibigay nito na pagkakataon sa pagpapababa po ng singil sa kuryente. Kapag ito po'y napanagutan natin sa magitan ng maayos na mga rules, kaya po hindi masyadong nagiging masigasig ang pagpapatupad nito dahil yung mga rules natin po hindi masyadong malinaw eh. Pero sa sandaling mapunta tayo sa ganito, mapanagutan po natin yung ARCOA. Alam po natin, ang pinag-uusapan natin, ang isang komunidad, meron siyang threshold eh. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I am wrong, ang isang village o community, pag na-total niya na meron siyang 500 kilowatts, mag-a-apply sa ARCOA at makakakuha siya ng isang service provider, not necessarily, for example, in this case, Meralco. Halimbawa, ang Meralco is 9 pesos per kilowatt hour. Yung service provider, sabi niya, pre, bibigyan kita 842, halimbawa. So meron siyang option. Ang laking bagay po nito. And then an aggregation of villages, of subdivisions, yung tinatawag nating aggregation. Kung hindi po ako nagkakamali, 700 kilowatts.
para ko pong nakita na unti-unti nakakatulong tayo na mapababa natin kung sakasakali pong yung mga regulasyon natin magiging malinaw at saka may pakalat po natin impormasyon na ito, marami po ang mag-a-avail nitong retail competition and open access na kung tawagin natin ay ARCOA. Wala kang kontra doon, Attorney San Juan. Wala po. In fact, full support kami sa lowering ng threshold. We are supposed to implement now the 100 kilowatt threshold this coming June. We've also approved the retail aggregation program, and we've been actively pushing for this program to be adopted by our communities, by our villages, by businesses na mayroong mga iba't ibang mga offices or branches or mga pwede nilang i-aggregate. Then second, we're also of course naman aware na may mga issues din sila mga distribution utilities on the availability ng kanilang meters na po pwedeng magamit, and at the same time yung mga stranded contracts nila na po pwedeng wala nang bibili kasi nag-migrate na yung ibang customers nila to the retail electricity supplier. So lahat po ito tinitingnan natin para talagang maayos yung pag-implementa natin ng ARCOA po. So walang kontra. Wala po, wala po. Salamat, Attorney Juan pala, hindi San Juan. Pasensya na po. Attorney Juan, may isa pa tayong pwedeng gawin. Kung titingnan po ninyo yung ating mga private distribution utilities, meron po tayong mga calibrated levels po ng kanilang ROE, yung return on equity. Ito po yung porsyento na kung saan tinitingnan natin kahit papaano hanggang saan ba yung dapat kitain ng mga shareholders or stockholders ng mga private utilities. Kasi po, Attorney Juan, meron akong nakitang isang magandang halimbawa, meron kayong isang resolution na kung saan ang isang distribution utility ay binigyan nyo ng cap na 13.6% ng kanyang ROE. Kung titingnan po ninyo, kung halimbawa yun ay mapanagutan ninyo, sabihin natin sa mga distribution utilities, pag-aralan natin, ikaw hanggang 13.6 ka lang, ikaw 13.8, ikaw 14.2. Kasi po ni-review ko yung iba, hindi ko na lang babanggitin. Napakataas po nung ROE nila eh. Meron 22%, meron 23%. Kung ikukumpara natin, doon sa naunang resolution na ginawa nyo, 16.5%. So wag nating pabayaan masyado na, baka naman, ito nga, tingnan nyo, dumoble, sabi nila, naging triple ang singil. Baka po sumobra yung ROE. Lahat po naman nagsasabit sa inyo yung kanilang mga financial statements, di ba? Yung mga financials nila ay ibinibigay naman po sa opisina ninyo, Attorney Juan. Tama po? Opo, tama po yan. Pero pagdating po dyan, kaya nga po talagang masigasig ang komisyon ngayon na mag-conduct ng rate reset ng ating mga private distribution utilities dahil sa loob ng mahigit 10 taon na hindi ito nagawa. Ngayon po ay tumatakbo na ang ating rate reset at kasama na nga sa Group A ay yung Meralco. Kaya't patuloy yung ating mga pagdinig at hopefully by middle of this year ay magkaroon na tayo ng panibagong singil para sa Meralco. Para nakita na po natin kung ano lang talaga dapat yung ipapasingil sa kanya as yung return niya on kanyang investment pagdating sa pag-provide ng distribution service niya. So, hindi mo kinokontra yung tinutumbok ng aking direksyon? Hindi po. Salamat Yun po. Suporta po kami. Salamat po. So, iiwanan muna kita para makapagpahinga ka naman, Attorney Juan, ano? Salamat po. Yung pong DOTR, nandito pa po. Good afternoon, Mr. Chairman. Ay, good afternoon, Secretary. members. Mr. Chair, kasi po yung presentation nila doon sa mga pantulong po na kanilang naibibigay sa mga sektor na kanilang ginagalawan, 7 po yung aking naisulat. Meron po kayong libreng sakay, meron kayong discount for MRTs and LRTs, meron kayong toll exemption, meron kayong toll discount, piso roro, terminal fee, at saka meron kayong fuel subsidy program,
meron pa kayong reduction in commission fees for TNBS. Lahat po ng ito ay individually and collectively nakakatulong po sa mga iba't ibang sectors na inyo pong pinapatnugutan. Tama po, Secretary. That's correct, Mr. Chairman. Ang problema ko pong nakikita, kagaya po ng naging problema rin ng DSWD, dahil gusto nilang screenin talaga yung listahan. Ito pong mga sinasabi nating pabuyang lahat ito, subsidies, na 7 na binanggit ko. May pagkakataon, maaring marami o maaring sabihin na nating very common, merong redundant dito, merong overlapping at merong duplication. Tama po. Yes, Mr. Chairman. Yun po Tama yung pinaka-problema. Kaya pwede ko pong sabihin sa inyo, kanina po ay pumayag si Secretary Rex na yung akin pong panukalang batas na para po maiwasan natin ang duplication, overlap, redundancy, at makita natin, matarget natin equitably, ay sana isuportahan nyo rin yung panukalang batas na palitan na lang natin itong mga interventions na to. Isa na lang po ang gamitin natin. Lahat po ng households. Households lang naman. Di natin pinag-uusapan yung commercial at saka yung industrial consumers ng private utilities. Lahat po na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Ililibre po natin. Yun po yung pinaka-subsidy. Targeted po yun. Ang ating mabibiyayaan doon hindi po kukulangin sa 5.5 million per families. Kapag sinuman nyo po yun, hindi lalabas sa between 25 to 27 million per Filipinos. Yun po kasi yung pinaka-target ng mga ayuda. Merong AIX, may tupad, may maipip, kung ano-ano. At ngayon po, lahat po ng departamento talagang aligaga na talagang tulungan natin. Dapat naman po kasi, biglang dumating ang ganitong klaseng problema nang hindi natin inaasahan. Kaya tama lang po yung response na ginagawa nyo. Kaya lang yung overlap talagang nandun. So papayag po kayo na i-fast track namin at wag na po kayong kukontra kung sakaling maisabatas namin yung 200 pesos kilowatt hours, yun na lang po yung subsidy. Targeted, hindi nakukurap, diretso sa consumer, walang epal. Mabilis. Monthly po ito. We fully support the bill, Mr. Chairman. But if I may just say, Mr. Chairman, on the part of the Department of Transportation, we're addressing the situation also of the middle class, Mr. Chairman. That's why we give 50% discount sa MRT3 natin, LRT2 natin, pati din yung mga discount sa take-off at saka landing fees ng airports natin, paliparan, pati yung mga toll discount. But nonetheless, Mr. Chairman, yung panukalang batas niyo po, maganda po yun to address the situation of the poorest of the poor. Salamat po. Mr. Chair, sa DOE, meron po bang representative ang DOE? Ay, si ano to? Yusek Rino? Yusek Mario Marasigan po. Ah, Mr. Chair. kala ko si Rino. Pasensya ka na, malabo talaga. Yung kanina pong pinag-uusapan, yung replacement cost natin, ito po yung mahiwagang replacement cost na yun po yung pasimula ng aking pagtatanong kanina. Palagi po nating binabase ito dun sa international market price na kung saan ay ginagamit natin yung mga Argus benchmark, yung MAP Singapore, MAP Dubai, ito yung Dubai Crude Futures. Wala po kaming question doon eh. Ang tinatanong ko po noon sa dalawang nakaraang pagdinig namin dito, bakit po biglang ginamit yung replacement cost na base sa mga trading floors, international trading floors, samantalang 2 weeks pa lang po ang nakararaan, kung saan ay meron pa tayong stock na about 2 months, sabi ng Pangulo. Hanggang ngayon po ay hindi po kami nakakatanggap ng paliwanag. Bakit biglang ginamit yung replacement cost after 2 weeks prior to the outbreak of the Iran
US war, bakit wala pong paliwanag from 55 pesos to 125 pesos or an increase of 70 pesos per barrel? Thank you very much po dun sa tanong. Sa pagkakaalam ko po, yung pong replacement price, hindi naman po ginamit yan lang noong time ng crisis. Ginagamit naman po yan as an acceptable means in determining kung magkano po yung pwedeng maging takbo ng presyo natin ng mga produkto ng petrolyo, whether pataas or pababa. So, nagkataon lang po na malaki yung increase sa international market, kaya't naging visible po kung magkano yung replacement cost. Kung mamarapatin po ninyo, even prior to the crisis, meron naman pong fluctuation ang ating ang presyo ng ating mga produktong petrolyo. Pero hindi po natin masyadong napapansin yung paggamit ng replacement cost kasi maliit po siya. Hindi po siya ganun kalaki. Kaya nung po magkaroon ng crisis, parehas pa rin po yung mga references na ginamit nung ordinary times, pero masyado pong malaki ang talagang naging epekto noon sa international market. Kung kaya't naging very visible po siya. Thank you. Yusek Marasigan, nung gamitin po nila yung replacement cost argument after 2 weeks po ng magmula sa giyera, at that time, in the first hearing po ng Protect Committee, yung informant ko sa Singapore po ay nagbigay sa akin ng mga presyo sa mga tangke, halimbawa ng Rotterdam, na nakalatag sa Singapore. Noong March 17 po, 2026, yung FOB price, peso na po per liter, is only 29.8 pesos per liter. This is based on US dollar 570 per metric ton. Ngayon po, pag inad po natin yung local add-ons, kasama na po yung importation, distribution and storage deposit, to require TSA, broker's fees, duties, port charges, SGS survey, warpage, etc., etc. Kasama na po yung VAT at saka yung excise tax. That's about 15 pesos and 51 centavos. Ang total po is only 45 pesos per liter. Yun po yung sinabi natin meron ng replacement cost. Yun po ay FOB. Yung Singapore tank naman sa Petronas po, CIF, 48 pesos per liter. Diesel po ito. Noong March 25, inireport ko rin po ito, Rotterdam, Netherlands Refinery, FOB, 45 pesos per liter. Yung CIF po, 48 pesos, 91 centavos. Yung Petronas po, CIF, 50 pesos, close to 51 pesos. Kaya ko po sinasabi ito, Yusek Marasigan, bakit po merong ganitong presyo na ino-offer po yung mga tangke ng dalawang refineries na binabanggit ko, pero sumipa na po ng more than 127% ang presyo dito sa ating bansa? Yun po yung hinahanap ko sana na paliwanag. Paano po nangyari in 2 weeks time, ganun po kalaki ang paglundag ng presyo? Mr. Chair, sinubukan po namin na kalkulahin. Actually, hindi po ako, kundi yung aming concerned unit na siya pong nag-handle ng ating downstream industry. Ang nakikita nga po namin sa Department of Energy is hindi nag-aakma yung mga presyo at mga item, yung po bang pagdetermine ng actual price ay hindi naaakma o hindi sumasang-ayon kung paano po ito i-project, kagaya po ng projection na ginagawa ng MAPS. So yun po yung hindi namin makita kung paano po i-establish yung relationship between yung pong actual na price na nabanggit po ninyo, na binigay po ninyo sa amin, at paano po yung presyuhan. Sa ating pong sa ating kalakalan po, natural na kalakalan, simulat sa pulpo, ginamit na po natin na reference yung MOPS pagdating po sa petroleum finished products. Dahil hindi po natin ma-relate or hindi naman natin kaagad-agad magkakaroon ng access. Yun po yung hindi namin malaman sa ngayon at tinaalam pa po ng aming concerned unit. Salamat po.
Mr. Chair, magmula po nung unang hearing hanggang ngayon, halos mahigit isang buwan na po tayo. Ah, ang ibig po ba niyong sabihin, wala po tayong makukuhang paliwanag mula sa oil companies? Na after 2 weeks po lamang ng pagsiklab ng digmaan sa Iran, pagitan ng Iran at Amerika at Israel, paano po natin i-justify po from 55 pesos to 125 pesos or a price differential of 70 pesos per liter? Doon ko nga po nakuwenta yung gross income na 3 billion pesos sa pagitan po ng diesel at saka gasoline lang. Ang nakakapagtaka po, hindi naman kumibo yung oil companies. Yung DOE, hindi rin naman po didispute yung aking calculations kasi po nanggaling din sa inyo yung mga datos Yun po yung hinahanap nating paliwanag. Paano sa pagitan lang ng 2 weeks, from 55 to 125? Paano in-apply po yung replacement cost? Kunyari po, pinag-uusapan natin na isang mahabang continuum. Where exactly in that continuum did we utilize the replacement cost? Third day after, paano yun? After 3 weeks, kinalculate natin ba? After 5 days, replacement cost? Paano po? Kasi kailangan po niyong ipaliwanag sa amin yun I think I will recommend to the chairman that the DOE should provide an explanation in consultation with the oil companies kung paano nangyari po yun It is totally unprecedented. Bakit po? Kasi ang batas po naman kasi 8479. This is Republic Act 8479. Meron po siyang isang section 14. Ito po yung dapat pong panghawakan ng DOE. Meron kayong monitoring function. Ang napaka-importante po nito Hindi naman po anong tawag doon? Hindi helpless ang gobyerno Hindi po nakatali ang kamay ng gobyerno even under a regime of the regulated industry. Meron siyang pinrovide na remedy, Section 14. Ang sabi po rito, particular na po doon sa paragraph E, in times of national emergency. Itong term na national emergency is the operative word. This is even provided by the Constitution. I think it is Article 12, Section 17. It talks about national emergency. And if we are in a national emergency, Mr. Chair, I'd like to ask them, how do you operationalize Section 14? Ito lamang pong pinapaliwanag ko na kailangang magbigay kayo ng paliwanag in consultation with the oil companies. Paano biglang lumundag ng gano'n? Aren't you bothered that the people are asking? I want to help you. Sabi ko nga po kanina, if I can help you explain to our people, baka malaking may tutulong natin. Nagsisikip na po ang dibdib. Gipit na gipit, nagsisikip pa yung dibdib. Hindi po kasi nila maintindihan, natutulog sila on such a day, 55 pesos po yung gasolina, pagkagising nila 125. You owe it to this committee, if not to the whole Filipino people, particularly the consumers, to provide an answer. Kailan po nagagamit yung replacement cost? Using your monitoring function, Yusek Marasigan, I think you will be able to explain before the committee para po maintindihan ng tao. Ipapaliwanag po namin pagkatas niyong ibigay. Ano po ba yung threshold? I will ask you. What is the threshold needed for Section 14 to be operationalized by the DOE? Thank you po, Mr. Chair. Honorable Marcoleta. Una po, nais ko po ipalam sa inyo na base po dun sa ating concerned unit, nagkaroon na po tayo ng coordination dun sa supplier po, yung nagbigay po ng presyo na katumbas po ng binigay niyong presyo sa amin, kung saan
ay nakikipag-arrange na po kami ng coordination meeting. So sa pamamagitan po nun, pag nalaman po namin yung mga components ng pagpipresyo, maiihalin tulad po natin yan. Yun nga, yung kung paano naman ginamit nung ating mga oil companies dito sa Pilipinas, yung pagkakapag-unbundle ng kanilang presyo para po maikumpara natin at malaman natin na tama ba yung ginamit nilang replacement cost. Maaari pong sabihin natin na nakagawian na at part na ng business component yung paggamit ng replacement cost. Ang magiging tanong naman po is tama po ba yung nagamit na replacement cost. So yun po yung aalamin natin. At marami pong salamat dahil nagbigay po kayo sa amin ng daan upang makakita ng ibang source. Yung hubang source ng information na pwede namin magamit na pagkukumpara. Bukod pa po ron doon, dahil po ina-unbundle natin kung yung lahat ng components po ng ating petroleum products, malalaman po natin doon, again, ang punto po natin, malaman kung tama yung replacement cost na ginamit dahil malalaman natin ang component ng presyohan ng ating pong petroleum products at kung saan yung component na dapat tumaas. Kung halimbawa ko lang po, pero hindi direktang halimbawa, hindi direkta comparison. Sa ating pong electric power industry, alam po natin ang component ng generation. Alam po natin ang component ng ancillary, transmission, distribution, and etc. Pagdating po sa ating produktong petrolyo, isa lang po ang presyo natin. Kailan Yun po lang kayo po yung- nakipag-coordinate? Ang feedback po sa akin ay Monday. Nung Monday po kami nagkaroon ng coordination. So magsiset po kami ng meeting. Nung Monday lang po kayo nakipag-coordinate? Di po, Isang nung buwan Monday, na po nating pinagtatalunan nung Monday ito, Yusek po Maratigan. na-establish yung communication, yung pong contacts kung paano sila ma-access. Opo, We tried po. Kumontak na po sila. Opo. Ano pong ginamit na modality ng pag-contact? May nakuha na daw pong contact number para mag-communicate. Kasi po, ang ginawa po ninyong communication through email. Tama po? Ito po, nakuha ko po yung email ninyo eh. Ang email nyo is April 27, 2026, 12:25 p.m. In-email po ninyo yung contact informant sa Singapore na nakabase po sa Australia. Ilang oras po ang pagitan ng Pilipinas sa Australia? 3 hours, 4 hours. So alam po ninyo na maring na-receive niya sa ganitong oras. Tama po? Ang problema po, sinabi nyo, sana po kanya makausap namin kayo kinabukasan, April 28. At nagtakda po kayo ng time between 1 o'clock to 2 o'clock. Meron po bang ganun? Ibig ba nyo sabihin, pagka-email nyo sa kanya, kinabukasan, magtatakda kayo ng oras, mag-zoom tayo, ano bang klaseng communication po ito? Pangalawa po, ito po ang pinaka-importante. In-email po ninyo, hindi po umabot sa kanya. Alam po ninyo kung ba't hindi umabot sa kanya? Alam nyo, Secretary? Hindi po po. Oh, siguro ayaw po nilang sabihin. Siguro nandyan yung mga assistant mo, ayaw nila sabihin sa'yo, nahihiya sila. Pero kailangan malaman mo kung ba't hindi umabot. Kasi halos pagalitan ko na yung informant. Bakit hindi ka sumagot? In-email ka nila, pagkakataon mo na ito. Sipsipin niya, email lang kayo noong Lunes. Mr. Chair. Alam niyo kung bakit hindi umabot? Yung email po ninyo kulang ng isang letra. Ito po, ako ibibigay ko ulit sa inyo kung saan kayo nagkamali. Talaga bang seryoso kayo na makipag-coordinate? Yung pong email, titingnan niyong mabuti yung kahit sino po ang may hawak ng email. Titingnan niyang mabuti, doon nakasalalay kasi. Kumulang ka kahit period lang, o hindi ko na po kailangan emphasize to eh. Kung talaga pong kayo'y seryoso, nakikipag-coordinate, hindi sana nung Lunes. Dapat last year. Kasi problema po ito eh. Tingnan po ninyo.
Kaya ako naniniwala, wala namang krisis talaga. Sa totoo lang. Dahil hindi po nila dinispute itong mga independent data na binigay ko. Alam ko po, kinonfirma nila. Hindi sila kumikibo. Sinabi ko, they were making at least 3 billion pesos per day. Hindi sila kumibo. Bakit? Totoo siguro. Tingnan niyo po, paunti-unti bumababa. So, Mr. Chair, na ngayon, napatunayan natin, yun pong rockets and feathers irony. This is irony focuses on the asymmetry of prices. The prices shoot like rockets when world prices go up. But they fall like feathers when they drop. Tama po o hindi? Naniniwala po ako. Paunti-unti pong ibalik na sa 55 kagad. Kung hindi naman totoo itong crisis na ito. Kaya ang manibela, kanina pa gusto na magsalita ito eh. Palagay ko pag itong nagsalita, total pag nagsalita, ako po'y aalis na kasi ayaw ko pong marinig kasi masasaktan na naman po ako sa sasabihin niya. Ang Pasang Mazda nandito. Alam po niyo, ilang beses po akong tinawagan ni Ka Obet tungkol dito. 292 text messages. Dami. Dalawa lang po inasagot ko, pasensya ka na, Ka Obet. Dami. Kasi po, ayaw ko po sagutin, wala akong maisagot eh. Secretary Rex, mabuti na lang nandiyan ka. Pag nakikita ka, kita na-inspire talaga ako.